Let us open our Bible on Psalms 112, 4 hanggang 6. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man showeth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Yan. So hindi ho natin pwedeng masabi ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya na making considered sila na righteous, na wala ng darkness ang buhay natin. Darkness not meaning to say this is evil works. Ang ibig sabihin na darkness dito, ito yung mga dark moments sa buhay natin. Palagay na lang natin mga kahirapan, mga pagsubok na maghatid sa atin sa masakit na karamdaman sa ating puso. Sinabi dito, unto the upright there ariseth light in the darkness. So sa mga upright may darkness din. Kung baga pa may mga dark moments din. Tingnan mo nangyari sa buhay ni Sister Gretchen. Kahapon, nag-communicate sa akin si Sister Rose Butwasan na nalumos daw yung anak ni Sister Gretchen sa tubig o sa balon. Anong nangyari? Pagtingin ko sa cellphone ko, nag-friend request si Sister Gretchen, kaya hindi pa kami friends. So, tinawagan ko kaagad siya. Yun na yung pag-rescue ng barangay sa anak niya. So, dinala na doon sa ambulance, dinala doon sa SPMC, at halos minuto-minuto tumatawag sa akin si Sister Gretchen to pray for her son. Hanggang pumunta ako doon personally, doon sa emergency ICU. Hanggang dumating ang panahon, grabe, until nag-pass away yung kanyang anak. So tumawag na naman siya sa akin, Pastor, please guide me, please advise me. Hindi na niya maintindihan bakit nangyari sa anak niya. Kasi nung linggo nagsimba yun, anak niya mismo. Sabi ko, nag-attend ba yung anak mo ng Sunday school? Hindi, Pastor, kasi malikot pa ito. Tinabi ko talaga ito sa simba nung Sunday. Imagine nagsimba pa sila nung last Sunday. Monday ng umaga, nangyari yung Kasi habang nagwawalis siya, yung mga anak niya na 2, tsaka yung pamangkin niya na 1, nandyan lang sa bahay, naglalaro. Na-notice niya na wala na yung youngest niya na anak. Hinanap niya, nandoon na pala sa balon, taob. So, di niya namalayan. Alam mo, ang tao, pag nalunod, ilang segundo lang yan, magkaroon ng yung brain natin, mawalan ng oxygen. Dead ka na. So, to make it short, napakasad. Yun na yung example na darkness sa buhay ng upright. Nangyari din yan sa buhay namin. Yung aming anak na panganay, si Jason, 1 year and 4 months. Kinuha din ng ating Panginoon Diyos. So ang advice ko kay Sister Gretchen, what is important, whether we live or die, we are of the Lord. Regardless what age we can reach, ourselves or our children, it doesn't matter. Basta nasa Panginoon. Pastor, yan pa naman yung anak ko na laging nagsasabi, I love you, Jesus. Praise the Lord. Makita mo talaga yung kanyang purity, yung kanyang pagka-holy. Kaya may mga darkness talaga, may mga pagsubok talaga sa buhay natin na hindi natin maiwasan. Pero may sinabi dito, unto the upright there ariseth light in darkness. Hindi darkness na wala ng liwanag. Yun ang kaibahan sa mga upright. Samantalang yung mga wicked,
Yung darkness nila, wala ng liwanag. Kasi yun na yung description ng damnation. Pero sa mga upright, may liwanag. So, habang buhay pa ang mga upright, may mga pagsubok man, may mga problema man, may solusyon. Kaya sinabi dito, He is gracious. After the problem is being solved, after the trials is being overcome, nakamove on ka na, hindi magbabago yung iyong karakter as gracious and full of compassion. Nandyan pa rin yung attitude mo na righteous and righteous, sinabi dyan. A good man showeth favor. Ang mga mabubuting tao nagpapakita ng pabor. If someone will ask favor, and lendeth, nagpapahiram kung merong humihiram na mga emergencies. He will guide his affairs with discretion. May wisdom siya sa kanyang mga pakipag-deal sa mga tao. Surely he shall not be moved forever. Ito na, after you have done sa buhay mo sa sanglibotang ito, the righteousness, the uprightness of God, the character of God. Alam mo itong sinabi dito, lendeth, nagpapahiram. Karakter ito ng Diyos. Kaya ang sinabi ko kay Sister Gretchen, yung anak natin, pinahiram lang yan ng Diyos. Pag ito ay kunin na ng may-ari, wala tayong magawa. Mabuti nga, pinahiram nila sa atin sa isang saglit. Kung ipahiram pa niya sa atin yan, yun may yung prayer ko kay Jesus, kay Jason. Lord Jesus, pinahiram mo sa akin yung anak ko na si Jason. Pero kung kunin mo na siya at this early, so be it, Lord. Basta, let him in your arms. Pero if you lend him to me for more years, much better. Pero kinuha niya. Wala tayong magawa eh. He is the one that lendeth. Siya yung nagpapahiram. Siya rin yung nagbabawi. Praise the Lord. Pag pinahiram, that is something favorable kasi magagamit mo pa. Kaya tayo na pinahiraman ng buhay, marunong din tayo magbayad. Let us pay. Yung sinabi dyan, the righteous borrow it and pay it. Paano natin mabayaran? Itong pinahiram na buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin, paano natin bayaran ang Diyos? Glorify God. Honor God. Obey God. Kasi pag kunin ka na ng Panginoon Diyos na may-ari, ibalik yan sa iyo. Super life. Everlasting life. Yan yung return ng Diyos sa mga pinahiraman niya ng buhay na nagbayad sa Panginoon. Ibabalik, ibibigay na yan sa iyo freely, eternally, forever and ever. Kaya, napaka ganda ng karakter ng Diyos. Surely He shall not be moved forever. Ito na yung righteous. The righteous shall be in everlasting remembrance. Praise the Lord. Hindi ka na makakalimutan magpakailan paman. That is everlasting benefits. Kaya dito, habang nandito pa tayo sa sanglibotang ito, tuloy lang yung ating paggawa ng mabuti in spite sa mga dark moments sa buhay natin. May liwanag na darating. Basahin natin dito. Psalms 97:11. Praise the Lord. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Yes. Para kang nagtanim ng liwanag. Pag gumawa ka ng patuloy ng righteousness, para kang nagtanim ng liwanag, and gladness for the upright in heart. Para ka rin nagtanim ng gladness sa mga puso na mga matutuwid. So, pag nagtanim ka ng liwanag, liwanag ding aanihin mo. Pag nagtanim ka ng gladness, gladness din ang aanihin mo. Kahit panahon sa dark moment, di tayo iwanan ng Diyos. Kaya mamayang gabi, this might be the first night of funeral service. Tinanong ko sila kung saan ang haya. Sa bahay lang daw. Sige. Maasikaso yung bata kagabi, dinala na doon sa Freedom Life.
Kasi asikaso, mamayang umaga siguro, o kaya tanghali, nandiyan na yan, gabi, pwede na tayo mag-service doon. I-comfort natin si Sister Gretchen. Praise the Lord. Through the Word of God. Kahit mayroong dark moment sa buhay ng mga righteous, miliwanag pa rin si sinag sa Kanya. Kaya nung firstborn namin, kinuha ng Panginoon, binigyan naman kami ng 3 girls and 1 boy. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Anyway, sa nibayan ko, Sister Gretchen, makikita mo rin yan. There will be a reckoning, there will be a time for every one of us will meet together. Basta secured lang yung anak mo na sa Panginoong Diyos. There will be a meeting in the air. There will be a reunion up in heaven wherein no more separation from each other. Amen? Dito, kahit buhay yung mga anak natin, darating ang panahon, magsarili na yan. Darating ang panahon, mag-asawa na yan, magkanya-kanya na yan ang hanap buhay, magkanya-kanya na yan ang tirahan. Ganun yan. Pero doon sa reunion natin, we shall be forever together. Praise the Lord. Kaya napaka-importante yung karakter ng Diyos. Yun ang ating ipamumuhay. Kaya sa ngayon, nasa dark moment ngayon si Sister Gretchen. Hindi basta-basta. Kaya tulungan natin siya. Una, i-comfort sa salita ng Diyos. Ikalawa, ano yung may tulong natin? Tulungan natin. Kaya nagtanong ako, meron na ba kayong St. Peter? Wala daw. Pero meron silang Freedom Life. Okay na yan. Freedom Life. Pareho lang yan sa St. Peter. Ang serbisyo niya. So, let's pray for Sister Gretchen. Praise the Lord. Bakit? Basahin natin anong sinabi dito. Ano ang dapat niyang gawin? At kung may mangyari man sa atin na dark moments, ganun din. Kami. Para din kaming namatayan ng anak. Hindi lang sa physical, sa spiritual. Nangyari yan sa buhay ni Charity. Hindi yan basta-basta. Hanggang ngayon, sige pa yan, iyak yung asawa ko. Pag magpintuhan kami, maalaala niya, iyak agad yan. Hindi maiwasan. Pag may mga kasamahan tayo sa simbahan na magkwento about that, magluha kagad yun. Masakit talaga. Yun ang mga dark moments sa buhay natin. Pero ano ang advice ng Diyos sa atin lahat pag may mga ganon? In different types of darkness. Basahin natin. Isaiah 50 verse 10. Praise the Lord. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Yan. Ano ito ha? May takot ito sa Panginoon. Nag-obey ito sa voice ng kanyang mga servants. Obedient ba? Pero, lumakad sila sa kadiliman. Hindi ito kadiliman ng kasamaan, obedient nga eh. Lumakad ito sa dark moment sa buhay nila. Katulad sa nangyari ni Sister Gretchen. Kaya nung nalaman ng mga kapatiran natin, ang daming tumawag sa amin, nag-comfort sa amin. Pastor Chit, Pastora Joy, huwag kayong mabahala. We support you in prayers. Alam namin yung naramdaman ninyo na sakit. Alam namin yung lungkot ng puso ninyo sa nangyari kay Charity na hindi nga namin ini-expect. Isali nga natin si RJ kasi husband niya man yan. Masakit din. Matagal din niya nag-stay dito. Marami din siyang nagawa para sa gawain ng Panginoon. Masakit din talaga. So maraming nag-chat, maraming nag-comfort, maraming nag-voice record, maraming nagpadala sa akin ng messages, ng comforting messages. Kasi alam nila, dark moment yun. Pero sino man, like Sister Gretchen ngayon, who is among you that feareth the Lord? Di mo naman sabihin na Sister Gretchen, walang takot sa Diyos. Regular yan. Nakikinig sa salita ng Diyos, nagsisikap. That obeyeth the voice of his servant. Di siya naging pasaway. That walketh in darkness, pero lumakad ngayon sa dark moment. And hath no light. Siyempre, dilim yung niya ngayon buhay niya ngayon. Madilim yung isip niya ngayon kasi grabing sakit sa pagsubok. Sabi nga niya sa akin, Pastor, ako na lang sana ang kinuha ng Panginoon. Huwag na lang sana yung anak ko.
Yun ang sabi niya. Ganon ang mama eh. She is willing to replace the life of the son or daughter. Kung maaari lang. Ganon yung ekspresyon ng kanyang kalungkutan. Pero anong sinabi dito? Let him trust in the name of the Lord. Manalig ka sa Panginoon sa panahon ng iyong kadiliman. Stay upon your God. Huwag kang umalis sa Panginoon. Huwag kang malupaypay. Huwag kang ma-discourage. Kasi sa kadiliman na yan, may liwanag na sisinag sa buhay mo. Kaya kailangan talaga siya ng comforting messages. Praise the Lord. Kailangan talaga siya ng comforting messages. Dalawa ngayon ang nakaburol ngayon na kapatiran natin. Ang father ni Pastora Jusel, nakaburol ngayon doon sa church natin. Sabi ko, lagay nyo lang doon sa extension ng church. Pag burial service, pwede nang ipasok doon. Praise the Lord. Si Brother Narciso, isa itong active member natin na high blood. One time lang. Wala na, hindi na nakasurvive. Ganun lang ang buhay natin sa sanglibutang ito. Napakadali lang. Amen? Kaya dapat nating, kung sino man yung concern, ang sinabi dito, let him trust in the name of the Lord, stay upon his God. Kasi, kung maintindihan natin yung wisdom ng Diyos, malalaman mo, makikita mo, dyan sa Kanya, walang defeat. Diyan sa Kanya, all things work together for good if you love God, if you keep His commandments. Kaya sa dilim, tingin mo dilim, pero may liwanag na mag-arise pag nasa Panginoon ka. Kaya huwag kang umalis sa Panginoon. Kasi pag umalis ka sa Panginoon, umalis tayo sa Panginoon, yung dilim na yan, wala na yung liwanag. Yan ang kaibahan. Praise the Lord. Basahin natin ang John 12:46. Dito muna sa Isaiah 58 verse 10. Praise the Lord. And if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday. Yan. Pag iyong inunat ang sarili mo doon sa mga gutom at pag sinatisfy mo yung mga afflicted na mga kaluluwa, then shall thy light arise or rise in obscurity and thy darkness be of the noonday. Kumbaga pa, pag nag-comfort ka ng tao sa mga afflicted, pag nagpabusog ka sa mga hungry, ikaw rin bubusugin ng Diyos. Ikaw rin tutulungan ng Diyos. Ikaw rin liliwanagan ng Diyos. Kumbaga pa, ano yung tinanim mo, siya rin yung aanihin mo. If you comfort someone who are in affliction, iko-comfort ka rin ng Diyos in the time of affliction. Sa panahon ng kagutuman, pinabusog mo, tumulong ka, ikaw rin panahon ng kagutuman, ang Diyos ang magbubusog sa iyo. So, this is the so-called, what you have planted that you will harvest. What you have sown that you will reap. Praise the Lord. Basa pa John 12:46. Praise the Lord. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yes. So, si Jesus pumunta dito as light, to light our lives on earth and to light our lives on the future. Yung sinabi na the present life, ililiwanagan niya, yung future life, liliwanagan niya. Kaya itong sinabi dito, whosoever believeth on me should not abide in darkness. Anumang pagsubok, anumang mga sakit, anuman ang mga kahirapan sa buhay, ano pa man ang mga sufferings, habang sumusunod ka sa ating Panginoong Diyos, abide believing in God. Patuloy ka lang manalig sa Kanya. Praise the Lord. Huwag kang umalis sa Kanya. Huwag kang, alam mo kasi ang
ang tira ng masamang espiritu, i-weaken yung faith mo sa Diyos. Pag may mga trials ka, i-weaken yung faith mo sa Diyos. Huwag kang maniwala sa masamang espiritu. Don't be discouraged nor faint. Tuloy lang ang panampalataya mo sa Diyos. Dahil liwanag siya para sa iyo, para sa bawat isa. So, sundin natin ang mga yapak na mga mabubuti. Basa, Proverbs 2:20. Praise the Lord. That thou mayest walk in the way of good men and keep the paths of the righteous. Yan. Saan natin makikita yung mga good men and nung nag-keep sa yung mga righteous? Dito, sa banal na salita ng Diyos, ang dami nating mababasa dito ng mga good men at mga righteous. Yun ang ating tularan. Hindi mo naman pwede sabihin, wala silang mga pagsubok sa buhay, wala silang mga dark moments sa buhay nila. Meron. Pero tuloy yung kanilang panampalataya sa Diyos, tuloy yung paglilingkod nila sa Diyos, at they ended in a blessed situation. Praise the Lord. Yeah. Kasama na yan sa buhay natin ang mga pagsubok. So kung ikaw, righteous ka, tulungan ka ng Diyos. Basa. At the same time, tumutulong ka rin. Psalms 37:25 and 26. Praise the Lord. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful. He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. Yes. Alam mo yung karakter ng righteous? Hindi yan pinababayaan ng Diyos. Bakit? Siya mismo merciful eh. Maawain siya eh. Siya mismo nagpapahiram. Alam mo yung nagpapahiram? Showing favor. Alam mo, pag nagpahiram ka sa tao na humingi sa iyo ng favor, malaking tulong na yan. Praise the Lord. Kasi ang tao naghiram yan sa iyo dahil sa panahon ng kawalan, panahon ng pangangailangan. Pag binigyan mo yan ng favor, you will be blessed and your seed, sinabi dito. I have been young and now I am old, yet I have not seen righteous forsaken. Di ka maging forsaken ng Diyos. Kasi tumutulong ka, tutulungan ka rin ng Diyos. Nor his seed begging bread. Isama ng Diyos yung mga anak mo. He is ever merciful and lendeth. Nagpapahiram. His seed is blessed. Baka pag sinabing lendeth, baka ma-imagine yung mga Bombay, ha? Ano yung mga torko? Galit minsan dyan si Digong. Kayo mga torko, sobra yung pagpatubo ninyo. 5-6. Alam mo yung 5-6? 20% yan. Maghiram ka ng 1,000, bayaran mo ng 1,002. O, maghiram ka ng 5, bayaran mo ng 6, kaya tawag yan 5-6. 20% yan. Ikaw na nagpapahiram, huwag kang mag-usury. Pahiram ka, walang tubo. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 15:50. Praise the Lord. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. Yes, mapalad ka pag nagawa mo yun. Nagpahiram ka ng ganito, hindi mo sinabihan, oy, tubuan mo yan ha, kasi dapat i-invest ko na yan, i-negosyo ko na. Wag. Humingi ngayon ng tulong yung tao dahil naghihirap. Tubuan mo pa, lalo na maghihirap yan. So, hindi ganun ang mga righteous. He putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. Yung mga inosente, hindi mo ina-advantage, hindi mo sila sinasamantala. Hindi mo sila ginailad o sinasamantala. He that doeth these things shall never be moved. Hindi ka talaga makilos. God will be your strength. God will be your sustenance. God will be your provider. Last verse.
Hebrews 6:10. Praise the Lord. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ito Praise na the yung everlasting remembrance. No? The righteous shall be everlasting remembrance. Hindi ka na makalimutan ng Diyos forever. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. This is an everlasting remembrance. Di ka na makalimutan. Kaya masarap gumawa ng righteousness, uprightness. Pagka-merciful, you are lending, you are helping others, lahat. You are satisfying the hungry. Yung nililiwanagan mo yung mga nasa dilim, kino-comfort mo yung mga nasa affliction, lahat. Mapalad. Kaya i-pray natin ito. Praise the Lord. So, if God will give me opportunity, hindi ko lang alam kung kailan ang libing dito sa bata. Kausapin ko pa si Sister Gretchen kung kailan para maset ko. Kasi balak ko rin magbisita doon sa kay Narciso. Kahit isang beses lang. Tingnan natin kung hindi ba magkasabay yung libing. Praise the Lord. Basta hindi lang magkasabay. Pwede kong ma-serve yung mati. Kahit mag-bus lang ako. Alam mo naman, mahal, masyadong krudo ngayon. Hindi ngayon advice magsasakyan. So, let's pray together to comfort those who are in affliction. Praise the Lord. Let us always encourage one another. So, itong lahat, huwag nating kalimutan. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man showeth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. May darkness man, ang Diyos magbigay ng liwanag. Pag may solusyon, tuloy pa rin yung graciousness, yung righteousness. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. So dalawa ang ating promise galing sa Diyos. The life here on earth and the life that which is to come. Everlasting remembrance. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.